Sa maliit na nayo ng La Union, kung saan ang alon ng dagat ay umaawit sa pagsapit ng takip silim, naninirahan si Joseph kasama ang kanyang lola sa isang lumang bahay na yari sa kawayan at pawid. Simula nang mawalan siya ng mga magulang sa isang malagim na aksidente noong siya'y 7 taong gulang pa lamang, ang lola na niya ang nag-alaga sa kanya, na sa kabila ng edad ay patuloy pa rin kumakayod para sa kanilang ikabubuhay. Isang hapon, habang nag-aayos si Joseph ng kanyang mga paninda, lumapit ang kanyang lola dala ang isang basket ng balot. "Joseph apo, eto na ang mga paninda mo para mamayang gabi. Siguraduhing maayos ang pagkakabalot ha," mahinahong paalala ng kanyang lola, habang iniaabot ang mga balot. "Opo lola, ako na po ang bahala rito," sagot ni Joseph, sabay yakap sa matanda. Ramdam niya ang hirap ng kanyang lola sa araw-araw nilang pamumuhay, at nais niyang kahit papaano ay mabawasan ito sa pamamagitan ng pagtulong sa gabi-gabing pagtitinda. "Lola, aalis na po ako," paalam ni Joseph habang inaayos ang kanyang paninda sa kariton. "Mag-ingat ka apo, huwag kang magpapaulan," tugon ng kanyang lola habang pinapanood siyang lumabas ng bahay. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng poste, binubuksan ni Joseph ang kanyang kariton at sinisimulan ang kanyang gabi. Habang nagtitinda, hindi maalis sa kanyang isipan ang mga pangungutya ng kanyang mga kaklase. Kinabukasan, sa loob ng kanilang lumang silid-aralan, hindi nakaligtas si Joseph sa mapanghusgang mata ng kanyang mga kaklase. "Joseph, bakit luma na naman yang damit mo? Wala ka bang bago?" pangungutya ng isa niyang kaklase na si Mark, habang tawa naman ng tawa ang iba pa nilang classmates. Napayuko na lang si Joseph, pilit itinatago ang sakit na nadarama. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi, "Sana maintindihan nila ang sitwasyon ko. Huwag niyo namang asarin si Joseph. Hindi naman damit ang batayan ng pagkatao," singit ni Ana, isa sa mga mabubuting kaklase ni Joseph, na tila anghel na galing sa langit para ipagtanggol siya. "Salamat Ana," mahinang tugon ni Joseph, ngunit ang kanyang pasasalamat ay hindi lamang dahil sa pagtatanggol sa kanya kundi dahil sa pagbibigay ng kaunting liwanag sa kanyang madilim na umaga. Sa klase, habang nagtatalakay ang guro, hindi maiwasan ni Joseph na mag-isip tungkol sa kanyang gabi-gabing pagtitinda. Paano niya mapapagsabay ang pag-aaral at pagtulong sa lola? Napabuntong hininga siya, umaasang may milagrong darating na magpapagaan ng kanyang mga paghihirap. Pagkatapos ng klase, lumapit si Ana kay Joseph, bitbit ang ilang lumang libro. "Joseph, baka makatulong ito sa'yo. Mga luma kong libro, pero magagamit mo pa rin para sa pag-aaral mo," sabi ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Napakabait mo Ana. Salamat talaga. Ito'y malaking tulong para sa akin," tugon ni Joseph, ang kanyang puso'y puno ng pasasalamat. Naramdaman niyang sa kabila ng pangungutya, may mga tao pa ring nakakaunawa at handang tumulong. Habang naglalakad pa uwi, naiisip ni Joseph ang gabi na naghihintay sa kanya, ang mahabang oras ng pagtitinda, ang lamig na kanyang titiisin, at ang pag-aaral na kanyang haharapin pag-uwi. Ngunit sa bawat hakbang, dala-dala niya ang munting pag-asa na bunga ng kabutihang loob ni Ana, isang liwanag sa gitna ng dilim. Sa gitna ng malakas na ulan ay nagtitinda si Joseph ng lugaw at balot sa madilim na kanto ng kanilang barangay. Nasa isip niya ang mga takdang aralin na hindi pa niya nasisimulan at ang mahabang gabi ng pagtitinda ang inuuna niya. Biglang may narinig siyang mahinang tinig mula sa dilim. Isang nilalang, maliit at nanginginig ang lumapit sa kanyang pwesto. Basang-basa ito at halatang nangangailangan ng tulong. "Tulungan mo ako bata," pakiusap ng nilalang na iyon. Ang boses nito'y halos hindi marinig sa ingay ng ulan. Nang masilayan ni Joseph ang nilalang, nagulat siya sa kakaibang anyo nito. Duwende ito, hindi pangkaraniwang tagpo sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa halip na matakot, nanaig ang awa sa kanyang puso. "Sige po, halika't magpainit kayo," alok ni Joseph, habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw. "Ako nga pala si Joseph, nag-aaral at nagtitinda dito sa ating barangay." Ang duwende, na ngayon ay unti-unting naiinitan sa init ng lugaw, ay nagpasalamat. "Salamat Joseph. Ako si Agalon. Hindi karaniwan sa amin ang lumapit sa mga tao, ngunit iba ang naramdaman ko sa iyo. Napakabait mo sa kabila ng iyong mga pagsubok," nagsalita si Joseph habang ang duwende ay kumakain. "Minsan po kasi, pakiramdam ko walang nakakaunawa sa hirap na pasan ko. Mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtulong sa pamilya." Tumango si Agalon, ang mga mata ay lumiliwanag sa ilalim ng liwanag ng gasera.
Nakikita ko, Joseph. At dahil sa iyong kabutihan, nais kong bigyan ka ng isang regalo. Mula sa lumang tela na nakabalot sa kanyang katawan, inilabas ni Agalon ang isang lumang rosaryo na yari sa kahoy at bato. Hawakan mo ito habang nag-aaral ka, at matututunan mo agad ang iyong mga leksyon. Tandaan mo, ang tunay na kaalaman ay nasa puso at diwa na nais matuto. Habang hawak ang rosaryo, nakaramdam si Joseph ng isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga kamay papunta sa kanyang puso. Talaga po, makakatulong ito sa akin, pagtataka niya, ngunit may bahid ng pag-asa sa kanyang tinig. Oo, Joseph, ngunit tandaan mo, ang rosaryo ay simbolo lamang. Ang tunay mong lakas ay nasa loob mo na, palakasin mo pa ito sa pagtitiwala sa iyong kakayahan, pagpapaliwanag ni Agalon, bago tumayo upang magpaalam. Habang papalayo si Agalon, naramdaman ni Joseph ang pag-asa at determinasyon na yamakap sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming araw, pakiramdam niya ay may liwanag na naghihintay sa dulo ng kanyang mga pagsubok. Sa gabing iyon, habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, masigasig na inaral ni Joseph ang kanyang mga leksyon, ang rosaryo ay mahigpit na hawak ng kanyang kamay. Sa bawat pahina ng kanyang libro, pakiramdam niya ay mas mabilis niya itong nauunawaan, at ang bawat konsepto ay mas malinaw na naipapaliwanag sa kanyang isipan. Sa wakas, may bagong pag-asa na umusbong sa kanyang puso, ang pag-asa na makamit ang kanyang mga pangarap, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang minamahal na lola. Sa loob ng lumang silid-aralan na puno ng ingay at boses ng mga estudyante, si Joseph ay tila isang pulo ng katahimikan. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, ang kanyang kahusayan sa academics, lalo na sa matematika at agham, ay hindi maaaring hindi mapansin. Dahil sa rosaryo, nagkaroon siya ng kakayahang mabilis na maunawaan ang mga komplikadong konsepto na dati-rati nagpapabigat sa kanya. Isang araw, habang nagkaklase sa matematika, ang kanilang guro ay nagbigay ng isang partikular na mahirap na problem sa pisara. Matapos bigyan ng klase ng ilang minuto upang subukang lutasin ito, walang nakagawa maliban kay Joseph. Joseph, maaari mo bang ipaliwanag sa klase kung paano mo nalutas ang problem na ito? Tanong ng guro, isang matangkad na babae na may mahigpit na tingin ngunit may malumanay na boses. Tumayo si Joseph, kahit pa may kaba, hawak-hawak ang rosaryo sa kanyang bulsa para sa dagdag na lakas ng loob. Opo ma'am, ginamit ko lang po ang formula na pinag-aralan natin, pero binago ko lang po ng kaunti ang pag-approach sa problem, paliwanag niya, habang isinusulat ang mga steps sa pisara. Ang klase ay tahimik, nakatutok sa kanya. Ang ilan ay humanga, habang ang iba naman ay halata ang inggit. Pagkatapos ng klase, habang nagliligpit si Joseph ng kanyang mga gamit, lumapit sa kanya si Mark, ang estudyanteng madalas siyang kotsain. Joseph, paano mo nagagawang sagutin ang lahat ng ito? Parang ang dali-dali lang sa'yo, tanong ni Mark, ang tono ay may halong pagdududa at pagkamangha. Nag-aaral lang ako ng mabuti Mark. Ginugugol ko ang gabi sa pagbabasa ng mga leksyon natin, simpleng sagot ni Joseph, pinipigilang ipakita ang lihim na tulong ng rosaryo. Baka pwede mo akong turuan minsan. Ako kasi, kahit anong gawin ko ay hirap pa rin, sabi ni Mark, ang boses ay mahina, tila nahihiya. Nagulat man, pero inisip ni Joseph na ito ang tamang pagkakataon upang magtanim ng kabutihan sa puso ng dating nangaasar sa kanya. Sige, walang problema. Sabihan mo lang ako kung kailan mo gusto mag-aral ng magkasama. Ang pag-uusap na iyon ay hindi lamang nagbukas ng pinto para sa bagong pagkakaibigan kundi nagpahintulot din kay Joseph, na makita na ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng iba, ay maaaring simulan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabaitan at pag-unawa. Sa kanyang pag-uwi, dala ni Joseph ang bagong pag-asa na marahil, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, maaari pa rin siyang makahanap ng lugar kung saan siya tinatanggap at nirerespeto hindi lang dahil sa kanyang katalinuhan kundi dahil rin sa kanyang mabuting kalooban. Habang hawak ang rosaryo, naramdaman niya ang isang bagong determinasyon na harapin ang bawat araw hindi lamang bilang isang hamon kundi bilang isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili at makatulong sa iba. Nagsimula si Joseph sa high school na daladala ang kanyang mga pangarap at ang rosaryo na nagbibigay sa kanya ng di pangkaraniwang kakayahan sa pag-aaral. Sa unay kinutya siya dahil sa kanyang mga lumang damit at tsinelas, ngunit sa paglipas ng panahon, nakamit niya ang respeto ng kanyang mga guro at kaklase dahil sa kanyang kahusayan sa akademiko. Sa loob ng 4 na taon, naging kilala si Joseph hindi lamang sa pagiging masipag kundi pati na rin sa pagiging matalino.
Madalas siyang manguna sa mga pagsusulit, at dahil dito, naging paborito siya ng mga guro. Joseph, ikaw na naman ang may pinakamataas na marka, madalas sabihin ng kanyang guro sa matematika, isang pagkilala na nagdudulot ng inggit sa iba niyang kaklase. Sa kabila ng mga tagumpay, may mga araw na puno ng pagsubok. Ang kanyang mga lumang damit ay patuloy na pinag-uusapan, ngunit imbes na magalit, pinili ni Joseph na ituon ang kanyang pansin sa kanyang mga aralin, isang disiplina na hinangaan ng karamihan. Habang papalapit ang pagtatapos ng high school, umasa si Joseph na siya ang magiging valedictorian. Ang kanyang mga marka at mga naiambag sa paaralan ay walang duda na nagpapatunay sa kanyang karapat-dapat na posisyon. Ngunit isang linggo bago ang pagtatapos, isang hindi inaasahang balita ang ibinahagi ng principal sa isang pagpupulong. Ladies and gentlemen, this year's valedictorian will be Ricardo Mendoza, anunsyo ng principal. Si Ricardo, anak ng isang prominente at mayamang negosyante, ay kilala rin sa paaralan ngunit hindi dahil sa akademiko kundi dahil sa kanyang impluensya. Umuwi si Joseph na lugmok at dismayado. Sa kanilang munting kusina, habang nagtitimpla ng kape ang kanyang lola, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at nagsimulang umiyak. Lola, bakit ganon? Hindi ba dapat patas ang laban sa paaralan? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa bawat salita. Tahimik na nilapitan siya ng kanyang lola at niyakap. Joseph, minsan ang buhay ay hindi sumusunod sa ating inaasahan. Hindi ito laging patas. Ngunit tandaan mo, ang tunay mong halaga ay hindi nasusukat sa isang titulo o parangal. Alam ng Diyos ang iyong pagsisikap, at alam ko rin iyon. Ikaw ang aking valedictorian, Joseph. Mahina hong sabi ng kanyang lola, puno ng pagmamahal at pangunawa. Ang mga salitang iyon ng kanyang lola ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang puso. Bagamat nasaktan, nagsimula siyang tanggapin ang sitwasyon, dala ang aral na kanyang natutunan mula sa kanyang lola, na ang kanyang halaga ay hindi natutukoy lamang ng mga gantimpala o pagkilala ng iba. Nang magsimula si Joseph sa kolehiyo bilang isang estudyante ng civil engineering, dala niya ang pag-asa na makalikha ng mas magandang kinabukasan para sa sarili. Ngunit ang kanyang buhay estudyante ay hindi naging madali. Bilang isang working student, kailangan niyang balansehin ang kanyang pag-aaral at trabaho upang masuportahan ang kanyang pangangailangan at maging ang bayarin sa paaralan. Sa unang taon, nagpakita si Joseph ng kahanga-hangang katalinuhan at dedikasyon. Ngunit sa ikalawang taon, isang trahedya ang sumubok sa kanyang katatagan, ang pagkamatay ng kanyang lola, ang nag-iisang tao na nagbigay ng walang sawang suporta sa kanya mula pa noong bata siya. Isang gabing pagod na pagod siya mula sa trabaho, natanggap niya ang tawag mula sa kanilang kapitbahay. Joseph, kailangan mong umuwi. Ang lola mo, halos hindi matapos ng kapitbahay ang sasabihin dahil sa pag-iyak. Nagmadali si Joseph umuwi, ngunit huli na siya. Naabutan na lamang niya ang tahimik na tahanan, na ngayon ay walang ibang ilaw kundi ang kumukurap-kurap na ilaw sa sala. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, bumalik sa kanyang alaala ang mga araw na magkasama sila ng lola niya, ang mga aral at pagmamahal na ibinahagi nito. Napaupo siya sa sahig, umiiyak, hinahanap ang presensya ng kanyang lola sa bawat sulok ng bahay. Sa sumunod na linggo, nagpatuloy si Joseph sa kanyang pag-aaral at trabaho, ngunit may bigat sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang nag-aaral sa library, lumapit sa kanya si Anna. Joseph, hindi ka na kumakain ng maayos. Alam kong mahirap, pero kailangan mong alagaan ang iyong sarili, mahina hong sabi ni Anna, habang iniaabot ang isang sandwich. Napatingin si Joseph sa kaibigan, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kalungkutan. Hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy ito, Anna. Si Lola ang lahat sa akin. Paano ako magpapatuloy sa pag-aaral nang wala siya? Si Anna, na hindi lamang kaibigan kundi naging karamay din niya sa maraming pagsubok, ay umupo sa tabi niya. Alam ko, Joseph, mahirap, pero tandaan mo ang mga pangarap mo at ang pangarap ng lola mo para sa'yo. Gusto niyang makita kang magtagumpay. Narito ako, narito kaming lahat para suportahan ka. Ang mga salitang iyon, bagaman hindi agad nakapagpagaan ng kanyang damdamin, ay unti-unting nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang bawat araw. Sa tulong ni Anna at ng kanyang mga kaibigan, dahan-dahan niyang natutunang tanggapin ang pagkawala ng kanyang lola at magpatuloy sa buhay. Sa araw ng kanyang pagtatapos, habang tinatanggap ang kanyang diploma bilang magna cum laude,
Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi lamang dahil sa kalungkutan kundi dahil din sa pagmamalaki. Alam niya na ang kanyang lola, saan man ito naroroon, ay nakangiti at ipinagmamalaki ang kanyang mga naabot. Pagkatapos ng matagumpay na pagtatapos sa kolehiyo, hinanda ni Joseph ang kanyang sarili para sa susunod na malaking hamon, ang board exam para sa civil engineering. Ang mga gabing walang tulog at walang tigil na pag-aaral ay muling naranasan niya, ngunit sa pagkakataong ito, may mas malalim na pagpupursige at dedikasyon, na lalo pang pinatibay ng kanyang pag-asang tuparin ang mga pangarap na alay sa kanyang yumaong lola. Isang gabi, bago ang araw ng eksaminasyon, nag-iisa si Joseph sa kanyang munting silid, hawak ang lumang rosaryo na bigay ni Agalon. Agalon, kung nasaan ka man, maraming salamat sa iyo. Napakalaking tulong ng rosaryo na ito sa aking buhay, bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Nang ilabas ang mga resulta ng board exam, naging ika-4 siya sa pinakamataas na marka, isang malaking karangalan dahil sa kanyang pagsisikap at sa mahiwagang suporta ng rosaryo. Hindi lamang iyon ang nagbigay sa kanya ng kasiyahan, ang pagkilala at paghanga mula sa kanyang mga kapitbahay at kaibigan ay nagdagdag ng lalong kahulugan sa kanyang tagumpay. Pinatunayan mo na ang iyong sarili, Joseph. Kami lubos na ipinagmamalaki ka, masiglang bati ng kanyang kaibigan na si Anna, sa isang maliit na pagtitipon na inihanda ng kanyang mga kapitbahay para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Totoo yan, Joseph. Alam namin mula pa noon, na ikaw ay magiging matagumpay. Ngayon, pati buong barangay ay nakikilala ang iyong galing, dagdag pa ng isa pang kapitbahay, si Mang Rodel, na matagal ng taga-suporta ni Joseph mula pa noong siya ay bata pa. Sa gitna ng pagdiriwang, may isang sandali kung saan naramdaman ni Joseph ang kalungkutan sa kanyang puso. Sana ay naroon ang kanyang lola upang makita ang lahat ng ito. Tumingala siya sa langit, na para bang hinahanap ang mukha ng kanyang lola sa mga bituin. Sana'y masaya ka kung nasaan ka man, lola. Ito ang pangarap mo para sa akin, mahinang sabi ni Joseph. Ang luha ng pangungulila at pasasalamat ay gumuhit sa kanyang mga pisngi. Hindi nagtagal, maraming kumpanya ang nag-alok sa kanya ng trabaho, ngunit pinili niyang sumali sa isang kilalang construction firm sa bansa. Ang desisyon na ito ay hindi lamang batay sa kagustuhan niyang maging parte ng malalaking proyekto kundi pati na rin sa hangarin niyang mag-ambag sa pagpapaunlad ng kanyang sariling bayan. Sa kanyang unang araw sa trabaho, habang tinitingnan ng malaking blueprint ng kanilang proyekto, naramdaman ni Joseph ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang mga balikat. Subalit sa bawat pagguhit ng linya at bawat pagkalkula, alam niyang ito ang landas na nais niyang tahakin, ang bumuo at magtayo hindi lamang ng mga gusali kundi pati na rin ng mga pangarap. Habang tinatapos ang araw na iyon sa opisina, muling hinawakan ni Joseph ang rosaryo, isang munting ngiti ang makikita sa kanyang labi. Para sa iyo ito, Lola. Para rin sa bayan natin, bulong niya sa sarili, ang damdamin ay halo ng lungkot at kagalakan, ng pangungulila at pag-asa, handa na harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Nang magsimula si Joseph sa kanyang trabaho sa kilalang construction firm, hindi lamang mga proyekto at bagong responsibilidad ang kanyang hinarap. Sa kanyang pagdating, nakilala niya ang ilang mga kasamahan na hindi mga banyagang mukha, isa rito ay isang mabuting kaibigan mula sa kolehiyo, at ang dalawa pa ay yaong mga dati niyang kaklase na madalas siyang tuksuhin noong siya ay nasa elementarya at high school pa lamang. Ang muling pagkikita na ito ay puno ng komplikadong emosyon para kay Joseph. Sa unang pagkakataon bilang kanilang supervisor, naramdaman niya ang isang halo ng kaba at pagkabalisa. Paano niya pakikitunguhan ang mga taong minsan nang nagdulot sa kanya ng sakit? Isang araw, habang nagmamasid siya sa ginagawang site, nilapitan siya ng dalawa. Joseph, boss, di kami makapaniwala na magiging boss ka namin, sabi ng isa, ang tono ay may halong paghanga at pag-aalinlangan. Hindi ko rin inaasahan na magkikita tayo sa ganitong sitwasyon, tugon ni Joseph, pinipilit panatilihing propesyonal ang kanyang tono. Ngunit nandito tayo para magtrabaho, at umaasa ako na magagawa natin ito ng maayos. Oo naman boss, pasensya na sa mga nagawa namin noon. Bata at mapang-asar lang kami, sabi ng isa pa, ang mga matay nagpapahiwatig ng pagsisisi. Si Joseph, sa loob-loob niya, ay kinikilala ang pagbabago sa kanila. Alam niya na ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng paglago, hindi lamang bilang leader kundi bilang tao rin. Naiintindihan ko, basta't mag-focus tayo sa ating trabaho, wala tayong magiging problema, aniya,
pinapakita ang kanyang kahandaan na kalimutan ang mga nakaraan. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang panahon ng muling pagkakabuo ng relasyon. Pinangunahan ni Joseph ang kanyang koponan sa ilang matagumpay na proyekto, at sa prosesong iyon, napatunayan niyang hindi lamang siya isang mahusay na engineer kundi isang mahusay na leader din. Natutunan niya na ang pagiging leader ay hindi lamang tungkol sa pagpapatupad ng awtoridad kundi pati na rin sa paghubog ng isang kapaligiran kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon para sa pagbabago at pagunlad. Sa paglipas ng mga taon, ang tagumpay ni Joseph sa industriya ng konstruksyon ay lumago ng lumago hanggang sa siya ay naging isa sa mga shareholders ng kumpanya. Ang kanyang yaman at impluwensya ay tumaas, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang mga ugat. Isang umaga, habang pinagmamasdan ang kanyang mga nagawa at ang skyline na kanyang natulungang hubugin, nagpa siya si Joseph na oras na upang ibalik ang kanyang mga biyaya sa lugar kung saan siya nagsimula, ang kanyang baryo. Plano niyang magtayo ng isang paaralan na magbibigay ng libreng edukasyon sa mga batang hindi kayang magbayad ng matrikula. Pagbalik ni Joseph sa kanyang baryo, sinalubong siya ng mga matagal ng kaibigan at mga kapitbahay na may tuwa at paghanga. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bagong pag-asa sa komunidad. Mabuti na lamang at hindi mo kami nakalimutan, Joseph, sabi ni Mang Rodel, na minsan ang nagbigay sa kanya ng suporta noong siya ay bata pa. Paano ko makakalimutan ang lugar na ito, Mang Rodel? Dito ako nanggaling, at ang mga aral na natutunan ko dito ang nagdala sa akin sa kung nasaan man ako ngayon, tugon ni Joseph. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa damdamin. Habang itinatayo ang paaralan, madalas siyang bumisita sa construction site, minamasdan ang bawat progreso. Isang hapon, habang siya ay naglalakad sa paligid ng site, lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga bata. Sir Joseph, totoo po bang magiging libre ang pag-aaral dito? Tanong ng isang batang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at kuryosidad. Oo, iyan ang aking plano. Gusto kong magkaroon kayo ng pagkakataong makapag-aral at matupad ang inyong mga pangarap, tulad ng pagkakataon na ibinigay sa akin noon, paliwanag ni Joseph, na may ngiti sa kanyang mukha. Maraming salamat po. Gusto ko pong maging engineer katulad ninyo, sabi ng bata. Ang ngiti sa kanyang mukha ay sumisikat sa ilalim ng araw. Mag-aral kang mabuti, at walang bagay na imposible, sabi ni Joseph. Hinaplos ang ulo ng bata bago tumayo at nagpatuloy sa paglalakad. Sa araw ng pagbubukas ng paaralan, pinanood ni Joseph ang mga bata habang sila ay naglalaro sa bagong gawang playground. Tumabi sa kanya si Ana, na ngayon ay isa ng guro sa paaralan. Dahil sa inyong mga bata, may pag-asa pa ang ating hinaharap, sabi ni Joseph. Tumingin sa kanyang kaibigan na ngayon ay kasama na rin sa misyon na magbigay ng edukasyon. Totoo iyan, Joseph. Ang ginawa mo para sa komunidad ay magbabago ng maraming buhay, hindi lang ng mga batang ito kundi pati na rin ng mga susunod pang henerasyon, tugon ni Ana. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga at pasasalamat. Habang papalubog ang araw, naramdaman ni Joseph ang kasiyahan at kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang paaralan sa baryo ay simbolo ng kanyang mga sakripisyo at tagumpay, ang kanyang legasiya na magpapatuloy sa paghubog ng mga pangarap at pag-asa ng maraming bata.